Ma'am, sandali lang po. Busy po si sir. Napaangat ng ulo si Jim mula sa binabasang report ng marinig ang tinig ng sekretarya niya. Pinipigilan ito sa pagpasok ng bisitang nasa labas ng opisina niya. Ano ka ba, Mayat? Dati naman akong labas-masok sa opisinang ito. Saka fast office hours na. Nangunot ang noon niya nang marinig ang pamilyar na tinig na iyon. Nang bumukas ang pinto, ay iniluwa niya si Nancy kasunod si Mayat na pilit pa rin pumipigil dito. Sorry sir, hindi nito malaman kung paano hihingi ng paumanhin sa kanya. Inside, it's okay Mayat, iwan mo na kami. Sumandal siya sa swivel chair at hinarap si Nancy. This is a surprise. I never thought you'd be back this soon. Aniya nang mapag-isa sila. Nakangiting lumigid dito sa mesa niya at kumandong sa kanya sabay sampay ng mga braso nito sa leeg niya. Tulad ng ginagawa nito noong sila pa. Hello lover boy, I miss you so much. Iniiwas niya ang sarili ng tangkang hahalikan siya ni Nancy sa mga labi. Sa miski niya dumapo ang mga labi nito. Anong ginagawa mo rito sa Pilipinas? Kailan ka dumating? Sunod-sunod na tanong niya habang binabaklas ang mga braso nitong mahigpit na nakayakap sa kanya. Lumabi ito. Kanina lang. Magaan itong dinutdot ang dibdib niya. Nakita ka raw ng kaibigan ko na may kasamang babae sa kumpadres. Saglit lang ako na wala, may iba ka na. How could you? Isinubsob nito ang mukha sa leeg niya. Stop this, Nancy. Inawakan niya ito sa balikat saka itinayo. Tumistansya rin si Rito nang pareho na silang nakatayo. Sa pagkakaalam ko, ay wala na tayong pakialam sa isa't isa mula nang magpasya tayong maghiwalay ilang buwan ang nakararaan. Nilinaw natin iyon sa isa't isa, and I am glad na hindi kita pinigilan dahil sa pagkawala mo. Nakilala ko si Ravenna. Pero mahal pa rin kita, talang kung ako pa rin ang mahal mo. Narito na ako ngayon at handa na magpakasal sa'yo. Nakangiting sabi ni Nancy. Kung noon siguro siya nito pinhalagahan, baka sakali pa. He sighed, I'm sorry but I'm getting married in 2 weeks time. Wala ka nang aasahan pa sa akin. Tumas ang isang kilay ni Nancy. Masasabi mo pa kayain kapag narinig mong balitang dala ko? What do you mean? I'm more than 3 months pregnant at ikaw ang ama. Taas na ang sagot nito. Nalaki ang ulo niya sa sinabi nito. It can't be, pero hindi imposible yun. He might be the father kung mahigit 3 months ngang dinadala nito. Tumalikod siya at tinungo ang minibar sa isang bahagi ng opisina niya at nagsali ng brandy. He needed the drink dahil sumasakit ang ulo niya sa problemang dala ng dating kasintahan. Yumakap ito sa likuran niya. Last tuwing ko lang malaman ang magpatingin ako sa isang doktor sa Paris. Hindi nang pansin dahil malit daw ang pinagbubuntis ko. Hahayaan mo bang lumabas ang anak natin sa mundong ito na walang ama? Ani Nancy. Anong gagawin ko? Tanong niya sa sarili. Hay, pagmulat ng mga mata ni Ravenna ay mukha ni Jim ang nakita niya. Nakaupo ito sa gilid ng kama niya at nakatunghay sa kanya. Nakapag-shower na ito at nakasuot ng pambahay. Gabi na, mamaya mo na lang ituloy ang tulong mo. Nandyan ka na pala. Malamig na sagot niya. Nakatulugan niya kanina ang pagmumukmuk dahil sa sama ng loob. Hindi na nga ito umuwi ng nagdaang gabi, hindi pa tumawag ang magaling na lalaki sa loob ng maghapong iyon. Kapag tumatawag siya sa opisina nito kung hindi ito nasa meeting ay may kausap itong kliyente. Yun ang palaging dahilan ng sekretarya nito. Kumunot ang noon ito sa tono ng pananalita niya. Kani-kanina lang ako dumating. What happened? Mukha yatang matamlay ka. Bumangon siya at sumandal sa headboard. Saka niyakap si Primo. Huwag ka nang mag-alala ko na riyan. Wala ka namang pakalam sa akin para tumawag man lang, diba? Kitang-kita niya ang lambong sa mukha ni Jim. Sweetheart, I can't explain. Huwag na. Okay lang naman yun. Ano nga ba naman ako sa buhay mo? Aniyang binitiwan ng staff to at bumaba ng kama. Subalit hinila siya ni Jim at niyakap ng mahigpit. I'm sorry. Bulong nito sa tenga niya. God knows how much I miss you. Hirap na hirap ang tinig nito. Then why didn't you call me? Aniya. Hindi nito sinagot ang tanong niya at sa halip ay hinawakan sila sa mga balikat at pinakatitigang mabuti. Do you trust me, sweetheart? Kumunot ang noon niya sa sinabi ni Jim. Oo. Will you believe me if I tell you I love you? Napawang ang mga labi niya sa sinabi ni Jim. What are you saying so suddenly? Napahawak silang mahigpit sa braso nito. I love you, that's why I want to marry you. He looked deep into her eyes. Halos magkabuhol-buhol ang lamang loob niya sa sobrang lakas ng tibok ng puso niya. I really do. What? Naging mabuhay ang tayo niya na kung hindi siya nahawakan ni Jim, ay malamang matumba na siya sa sahig. Ano bang nangyayari sa'yo? Huwag mo akong binibiro ng ganyan. Seryoso ako sa sinasabi ko, Ravenna. Nung una sabi ko, I'll just check you out to see if things will work out. Pumayag ako sa kasunduan ng mga magulang natin para mahawakan ko na ng lubusan ng negosyong itinayo ko.
I love my company at kung ang pagpapakasal sa iyo ang daan para makuha ko na ang gusto ko ay gagawin ko. I always had everything calculated. Kayang-kaya kong i-predict ang kahihinatnan ng isang planong ginagawa ko. Pero pagdating sa iyo nangangapa ako. Hindi ko alam kung ano ang kahihinatnan ng mga pinaggagawa ko. At kahit anong plano ang gawin ko, walang umuubra kapag ikaw na ang sangkot. Habang nakikilala kita nahuhulog ang puso ko at natagpuan ko na lang ang sarili ko nang wala nang kawala. Ikaw lagi ang nasa isip ko. Ikaw na ang naging mundo ko. Gusto kong lagi kang nakikita at nakakausap kahit na-aware ako na ayaw mo sa akin sa umpisa pa lang. Tell me, wala ka bang nararamdaman kahit katiting? Nadamdamin para sa akin dyan sa puso mo. Ayaw mo pa rin ba sa akin? Ano ba ang dapat niyang sabihin? Hindi siya makapagsalita dahil pakaramdam niya. Nakabara sa lalamunan niyang puso niya. He loved her. Ngayon lang nagsink in na sinabi ni Jim sa kanya 2 minutes ago. Kasabay niya ay nagpaliwanag ang paligid niya at wari ay punong-puno ng kulay ang lahat. Nanatiling nakatitig si Jim sa kanya at hinihintay ang sagot niya. Tumas ang isang kamay niya at sa nanginginig ng mga daliri ay nihaplos niya sa pisngi ni Jim. He closed his eyes and felt her touch. Alam mo bang isinara ko na ang puso ko sa pag-ibig? Pero tulad mo, before I know what was happening, I found myself falling in love with you. Madamdamin niyang sambit. Nakapikit pa rin ang mga matang ngumiti ito, saka siya niyakap ng mahigpit. Hindi niya napigilan ang pagpatak ng mga luha habang yakap siya ni Jim. Umaapaw ang kaligayan sa puso niya ng mga sandaling iyon. Naramdaman niyang may kinakalikot ito sa batok niya. Ang bitawan sa nito ay nalaki ang mga mata niyang mapayuko siya. Isang kwintas na may pendant na singsing ang isinuot nito sa kanya. Iyan ang engagement ring ng lola ko na ipinamana niya kay mama. Ibinigay ni mama sa akin yan para sa iyo. Medyo maluwag yan sa iyo kaya sa kwintas ko muna inilagay bago natin ipa-adjust. Hindi na kasi ako makapaghintay na ibigay yan sa iyo. Ani Jim. Hindi niya napigilang yakapin uli ito. Tabi na tayo mamaya. Ungot ni Jim kay Ravenna. Nakakabay ang isang kamay ni Rhea rito habang magkatabi silang nakaupo sa swing at pinanunod ang mga bituin sa malawak na kalangitan habang humihigop ng kape. Katatapos lang nilang kumain at ngayon nagpapababa ng kinain. Ayoko nga, katabi ko na si Primo. Nakalabing sagot nito nang lumingon sa kanya. Sige na, mas masarap pa kung katabi. Kinindatan niya si Ravenna. No, maasim ang mukhang iminilik nito ang tingin sa kalangitan. Sabi mo, mahal mo ako. Ayan, kayong mga lalaki talaga. Ginagawang pambablockback ang pag-ibig para makuha ang gusto. Inarapan siya ni Ravenna. Hindi ako tatabi sa iyo hanggat hindi tayo kinakasal sa simbahan. Period. Jim said, paano ba na ito makukumbinsi? He just wanted to have a good night's sleep with her in his arms. Ngayong official couple na sila, ay lalo siyang naging determinado na ayusin ang problemang dala ni Nancy. Mahal niya si Ravenna and he would do everything to keep her. May pangako ka nga pala sa akin kahapon. Sisingilin ko ngayong gabi. Remember yung usapan natin sa telepono? Hindi sumusukong sabi niya. Ano yun? Kumunot ang noo ni Ravenna at pilit inilala ang sinasabi niya. Ikukulong kita ngayong gabi sa mga bisig ko. Tumastas pa ang mga kilay niya nang makita ang pamula ng mga pisngi ni Ravenna. Hindi na valid yun ngayon, kahapon pa yun, no? Ani Ravenna, huwag kang madaya. Gusto mo bang sabihin ni Primo na sinungaling ang mami niya? Pananakot niya. Tinampal nito ang braso niya. Huwag mo idamay si Primo sa kalokohan mo. At isa pa hindi magandang tingnan kung She cleared her throat. Magtatabi tayo sa pagtulog ngayong hindi pa tayo kasal. She really looked cute when she was blushing. Sweetheart naman, I really miss those nights na magkatabi tayong matulog. Paglalambing niya. This was the first time he was acting like that. Siya kasi ang nilalambing ng mga babaeng naging girlfriend niya. Sweetheart ka rin. Inirapan siya ni Ravenna saka ito tumayo. May sakit lang ako nun. Kung gusto mo nang mayayakap, silpray mo na lang ang itabi mo. Matutulog na ako. Good night. Sagot nito bago tumayo at tinungo ang pinto. Napabuntong hininga na lang siya nang mayuwan siyang mag-isa roon at hinahabol ito ng tingin. Matamlay na pumasok na rin siya at dumiretso sa kwarto niya para matulog. Pero biling-baliktad siya sa higaan niya. Hindi siya makatulog at nagulat siya ng paglingon niya sa digital clock niya. Sa ibabaw ng side table ay 1 oras na pala siya nakakapagpatintero saan. Inis na bumangon siya at nagtungo sa kusina para uminom ng tubig. Nadaanan niya pabalik ang kwarto ni Ravenna. Nasilip niya sa ilalim ng nakabukas pa ang ilaw nito. At bago pa siya makapag-isip ay bumalta siya at tumayo sa harap ng pinto nito. Hinakon her door. Ilang saglit lang ay bumukas ito at kunot nang tumingin si Ravenna sa kanya. What? Hindi na nakapagpigil na hinila niya ito palabas
at hinila papunta sa kwarto niya sa pagkabigla nito. "Hey, ano bang ginagawa mo?" Natatarantang tanong ni Ravenna nang bahagya niya itong itulak pahiga sa kama niya. Nanlaki ang mga matang nakatingin sa kanya. "Jim, don't do this. I can't sleep. Kasalanan mo to." Aniyang sumampa na rin sa kama niya at hinila ito paloob sa mga bising niya. Hindi niya mapipigil ang buntong hininga ng kagats tiyang makaramdam ng kapanatagan ng loob habang yakap si Ravenna. Pilsir itong itinutulak pero hindi siya pumayag. Namahiwalay ito kahit isang pulgada. "Ano ka ba? Bitawan mo ako." Nagpapanik na sabi niya. "I just need you here in my arms." Isinusum niya ang mukha sa pagitan ng leg at balikat nito sa kapang higit. "Let's go to sleep." Hindi na makuhang gumalaw ni Ravenna mula sa pagkakakulong sa mga bisig ni Jim. Nagulat sinang hilahin si nito kanina at dalhin sa kwarto nito. She never expected he would do that, kaya naman laking pagkamangha talaga niya. Habang hindi niya alam kung anong gagawin, ay napansin niyang nakatulog na ito agad. Nang silipin niya ang mukha nito, hindi niya mapigilan ng sariling haplusin ni iyon. He looked like an innocent boy habang natutulog. She traced his face gently with her fingers. Nababakas na ng pagod at puyat. Kawawa naman ang boyfriend ko. Mukha yatang pinapagod masyado ang sarili sa trabaho. She kissed the tip of his nose bago pumikit at ipinasyang matulog na rin. Nang magising siya kinabukasan, ay mag-isa na lang siya sa kama ni Jim. Paglingon niya sa unan nito ay may nakapatong dong isang roses katabi ang isang note. Napapangiting binuksan niya iyon. "Good morning, sweetheart. As much as I would like to stay in your arms longer, I have to leave early. Namimiss na kita kahit tinititigan pa lang kita habang natutulog ka. Huwag kang magpapagod ha. See you later. I love you, Mr. V." Napangisti siya nang mabasa ang perma nito. Balak ba? Bakit bang tingin niya sa paligid ay puno ng mga bulaklak? Hindi tumitinag na matamang nakatitig si Ravenna sa lamok na nasa braso niya. Nang tangka ay biktimahin siya at tikman ang kanyang dugo. Nagtungo siya sa hardin ng mainip sa kwarto niya at umupo malapit sa halamanan. 4:00 pa lang ng hapon at ipinasya niyang doon na lang hintayin ang pagdating ni Jim. Inaalisan niya ng mga tuyong dahon ng mga pasong naraw nang mapansin ang isang lamok na aali-aligid sa kanya. Nang dumapo yun sa braso niya, iyak sana niya yung tatampalin. Pero na-curious siya kung paano ba ginagawa ng lamok para masipsip ang dugo ng mga biktima nila. Kaya hinayaan niyang humanap ito ng pwesto sa balat niya. Ano kaya kung scientifically treated ka at tulad ng gagamba na kumagat kay Spider-Man ay magkaroon din ako ng powers? Magiging mosquito girl. Kaya ako, napangiwisin nang ma-imagine ang itsura niya kung magkakagayon niya. Naikuyom niya ang kanyang kamay sa biglang atake ng kati na bahaging tinurukan ng lamok. Kitang-kita niya ang unti-unting paglaki ng tiyan niyon habang sinisip-sip ang dugo niya. Hindi na nakapagpigil na tinampal niya iyon ng malakas, kaya ngayon ay pisak na ang pobreng lamok. "Who are you?" Gulat na napalingon siya sa babaeng nakatayo ilang hakbang mula sa kinauupuan niya. Nakasukbit sa balikat nito ang isang signature na Louis Vuitton bag. The lady was beautiful at napaka-stylish ng suot nitong damit na bagay sa figura nito. She looked like a model of Vogue magazine. Masyado siyang nalibang sa lamok kaya hindi niya namalayan na may ibang tao na pala sa paligid niya. I said, "Who are you? Bakit narito ka sa bahay ni Jim? Hindi siya nagpapapasok ng ibang tao rito." Bored na ulit ng babae. Gustong tumaas ng isang kilay niya sa tono ng pananalita nito. Ano ba ni Jim ang babae ito? "Sorry, pero hindi ako ibang tao. I'm her because I'm her fiancé." Malamig na tugon niya. Kitang-kita niya ang pagkabigla ng babae sa sinabi niya. "Ikaw, hindi makapaliwanang bulalas nito. Hindi maaari yan." Naiiyak na sabi nito. Medyo naantig ang puso niya sa nakitang itsura nito. Halatang hindi nito inaasahan ang sinasabi niya. "That's when we're getting married next month." Nawala ang kulay ng mukha nito. "No, paano na ako?" Kumunot ang noon niya. "Anong ibig mong sabihin, sa kasino ka ba?" "I'm Nancy, his ex-girlfriend. We broke up 3 months ago and I've come back to tell him that I'm pregnant with his child." Parang bombang sumabog sa mukha niya ang sinabi nito. Anong biro ng tadhana iyon? Hindi mo naman siguro na naising mawala ng amang inosenteng batang to, diba? Hinaplos nito ang pipis na tiyan. "I don't want him to grow up bastard, if you know what I mean." Hindi na niya namalayang umalis ang babae dahil sa sobrang pagkabila niya sa sinabi nito sa kanya. Nanlalambot na napaupo siya sa damuhan. Hindi niya alam kung anong dapat maramdaman ng mga sandaling iyon. Pakaramdam niya nagkapera-peraso ang pagkatao niya sa sobrang sakit ng dibdib niya. Makakaya niya ipaglaban ang pagmamahal niya kay Jim sa kahit na sino, pero kung isang inosenteng buhay ang madadamay, ay hindi kakayanin ng konsensya niya iyon.